Alam mo yung Opo. magkano isang piraso niya? Magkano? 11,720 Yung cat's eye? pesos yung bawat piraso niya. Magkano? 11,720. Detailed 11,700. unit price analysis. Yung isang ganyan, mga kababayan, yung isang parang ilaw lang. Ano kayang made? Ano kayang made? 11,720. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa Tingin to the Bunun PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video, mga kababayan. And again, welcome po dito. And maraming salamat po lahat. Maraming salamat po sa inyo, sa mga sumusuporta, sa mga nag-subscribe at umabot na po tayo ng 800 subscribers. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. And para sa bagong dating, bago sa ating channel, please do like and share ng mga videos natin. And then please subscribe sa ating channel. Target po natin ngayong 2025, mga kababayan, kasi naabot na po yung target natin na 700 at 800. Target po natin ngayon ay makaabot tayo ng 1,000 subscribers, mga kababayan, for 2025. And salamat po in advance. At ito na nga, mga kababayan, pag-usapan natin ito. Naku, itong DPWH, mga kababayan. No, binanatan ito ni Mayor Benjamin Magalong, na mayor ng Baguio, mga kababayan. Ito kasi nga sa 2025 budget, ito ng DPWH, ito yung pinakamalaking budget na pinondohan ng Kongreso, or let's say sabihin natin na Congress at ng Senate, yung mga members na sumali doon sa bicameral meeting, mga kababayan. And unfortunately, pinirmahan niya ni Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan. At ito, sinampulan na ni Mayor Magalong itong DPWH dito sa kanilang mga kabulastugang ginagawa, mga kababayan. At ito, tignan natin, may balita tayo dito. May video tayo galing sa News 5 Everywhere, mga kababayan. Papakita na natin. Okay, by the way, mga kababayan, again, bago natin umpisahan ito, paki-like and share ng video natin at ng lahat ng videos natin, mga kababayan. Check nyo. May mga magaganda tayong pinag-diskusyonan doon. And then, again, makisuyo na rin po ako na kung pwede, kung sana, aabot tayo ng 1,000 subscribers, mga kababayan, for 2025. Okay, so ito, share ko na yung video. Dito, pakinggan natin ng mabuti, mga kababayan, kung ano yung mga ginagawa nila, mga kabulastugan dito, mga kababayan, dito sa budget natin. Again, sample pa lang ito. Ito, isa pa lang sa mga madaming kalokohang ginagawa nila dito sa ating budget. At ito nga, sa DPWH, binanata ni Mayor Magalong. Ito, pakinggan niyo, mga kababayan. Alam mo, expected last year, naglabas sila ng, nag-announce sila na wala nang, hininto na lang ng RACNETIS budget. Pero ito nga na, may ongoing na RACNETIS budget. Ayun, hindi ko sa patulit sa pero na naman, isipin mo, yung bawat square meters sa kanya, sa detailed unit price analysis yan, nasa kota. Every square meter po yan, 25,000. Naku, mga kababayan! Netting po, mga kababayan. O kung hindi nyo po alam, ay ito po yung pagkakaintindi natin, based dun sa picture din po. Kung napapansin nyo, mga kababayan, kapag dadaan kayo ng isang, halimbawa, daan, at katabi niyan, may bundok at high risk ng landslide, yung iba nga kahit, let's say, basta mayroong risk ng landslide, mga kababayan, isa sa pinakamadaling gagawin niya ng gobyerno, isa sa mga pinakamadaling ginagawa ng gobyerno dyan, para hindi mag-landslide, ito nga ang ginagawang netting, mga kababayan. At ito, ang tindi ng presyo, mga kababayan. Akalain nyo dyan. Akalain nyo yan, mga kababayan. Palakpakan naman natin yung DPWH, mga kababayan. Hindi ko alam kung nakakapture itong
reaction button natin dito mga kababayan. Basta ito, palakpakan natin yung DPWH. Oh, anong detail unit price na sinasabi ni Magalong dyan sa netting nila? Oh, tumataginting na 25,000 per square meter mga kababayan. Oh, ang ang mura pala presyo ng netting mga kababayan. Akalain niyo yan. Mga kababayan. Talo pa yung presyo ng lupa mga kababayan na nasa commercial at industrialized na location mga kababayan. 25,000 per square meter? Akalain nyo yan? Oh. Yung iba nga, yung again, of course, meron naman talang yung meron naman depende kasi sa city mga kababayan, yung ibang lupa nandoon sa around 30 to 50,000 per square meter. Again, depende po 'yan sa city. And yet, meron talagang city, again, city po 'yan. So meaning pwede po 'yang gawing commercial, pwede mo gawing residential, pwede mo gawing ano, no? So meron din 'yan, again, nasa city, meron din 'yang 20,000 per square meter yung lupa mga kababayan. And yet, again, imagine niyo yung price nito 25,000 mga kababayan, ha. Ito yung sinasabi ni Mayor Magalong mga kababayan. And yet, in-explain niya dito na last year, sinabi ng DPWH na tapos na at wala ng netting na gagawin dyan. And yet, ngayon, naobserbahan na ni Mayor Magalong na eto, bumabalik na yung paglagay nila ng net, mga kababayan. Ang tindi. 25,000 per square meter. Multiply nyo yan. Magkano square meter? Kung hindi nyo po alam, paano natin i-explain it? Sige, ito. Ito na lang. 1 meter. Kasi ganun yung 1 meter. Parang isang ganun. Isipin nyo ito. Kung may tiles kayo sa bahay nyo, at yung tiles nyo ay 30 by 30, sabihin natin mga kababayan. So, pwede naman, I think dalawa yun. 30 by 30 or 40 by 40 na tiles mga kababayan. Isipin nyo. 30, I think 30 by 30, hindi 40 kasi masyadong malaki yung 40 by 40 na tiles mga kababayan. Again, tandaan nyo, 30 by 30 na tiles. At gawin yung apat. At i-form nyo siya ng square. Yan yung isang square meter mga kababayan. Yan yung again, correct me if I'm wrong, comment kayo diyan pag mali ako. Comment niyo kung anong tama. Basta ito yung estimate ko, ha. So 30 by 30 na tiles, apat na 30 by 30 na tiles at ginawa yung square. Hindi po yung naka-straight, ha. Yung naka-square kasi square meter yung pinag-usapan natin dito. So naka-square yan, parang ganon yung dalawa. So yun nga, 1 square meter yan. At again, isipin nyo, ganyang kalaking net mga kababayan, ha, na ginagamit para pag-stop ng mga landslide or ano pang mga bumabagsak galing sa bundok. 25,000. Tumataginting na 25,000. Isang ganyan lang. Bayan. Ang tindi na. Ito, pupatuloy natin si Mayor Benjamin Magalong mga kababayan. When in fact, at talagang cost po niyan is kung dalawang klase po yan kasi ito po yung active at yung passive. Active po, ito yung merong stud. May mahabang phone na itutusok. May stud. Ang cost po niyan, mga 4,300. Pero kung rack net, rack screen lang, mga 2,000 to 300 lang. Pero isipin nyo, laki ng 25,000. Babayan. Okay, sabihin na natin yung ginamit ay yung pinakamahal na 4,300 yung presyo mga kababayan. Bakit naging 25,000? Isipin nyo yung magkano yung pinatong mga kababayan ng presyo doon sa DPWH. Sinong may project nito mga kababayan?
Ha? Comment kayo diyan, mga kababayan. Of course, maintindihan natin kasi, may mga kakilala din akong mga kontraktor na government, mga kababayan, pero hindi nga lang doon sa construction. Meron din namang kasi yung government nag-a-avail yan ng services, paghahanap yan ng mga kontraktor. Nag-bidding po yan, magbi-bidding po yan, and then maghanap ng mga suppliers. And then pag sino yung nakuha, ganun din yung pagkakaroon niya ng kontrata. At eto, may nakilala ako na isang supplier ng mga sports equipments, mga kababayan. May nakilala akong mga sports equipment yung binibenta nila, nag-i-import sila. Yan, may nakilala ako. Ang sinasabi nila na most of the time, ini-invite sila sa government. Ini-invite sila sa government na mag-conduct ng bidding. At parang sasali daw sila kasi nga mag-supply sila ng mga sports equipment sa government. Kasi kailangan ng gobyerno natin ng mga sports equipment eh. Lalo na pag may palaro, may mga ganyang mga events. And hindi lang during sa ganyan kasi nga mga eskwelahan kailangan nila kasi mga athlete ng mga eskwelahan kailangan nilang mga gamit pang training. So yung mga athletes talaga natin kailangan nila. So yun nga, nagbibidding yan sila. May mga specific equipments din sila, mga gamit, pag halimbawa, bola, kailangan nilang ganitong klase, kailangan ng ganitong brand, kailangan ng ganitong model. Kasi yan yung ginagamit at required na ginagamit ng halimbawa ng mga tournament na sasalihan ng mga athletes natin. So yun na nga, magbibidding yan sila and most likely, anong gagawin ng mga bidders, mga kababayan? Merong magbibid lowest price pero yung lead time or let's say sabihin natin yung payment dapat is like 15 days to 30 days. So meaning, yung isang supplier sasabihin na, ito yung lowest price ko, ito yung pinakamura sa market na maibibigay ko, pero bayaran nyo kami within 15 to 30 days. Ganyan, mga kababayan. Meron ding ibang suppliers, mga kababayan, gawing times 2 or times 3 yung presyo. Times 2 times 3 yung presyo, pero i-allow nila, mga kababayan, up to 60 days or 90 days yung payment ng government. Kasi nga, alam ng mga suppliers na ito or mga contractors na ito na yung government ang tagal magbayad kasi nga ang dami pang dadaanan na opisina para sa kanilang mga dokumento. And unfortunately, mga kababayan, usually yung mga mananalo sa bidding ay yung mga mahal. Kasi nga, kinukonsider ng government na hindi nila kaya yung 15 days at 30 days na payment. Kaya, nagre-resort sila doon sa times 2 or times 3 yung presyo kasi ang tagal bayaran. Ang tagal magbayad ng government. So, iniisip ng mga contractor, mga suppliers na, hindi kami bayad for like 2 to 3 months. So, saan kami kukuha ng pondo para sa ibang projects namin or yung pangsweldo ng ibang tao? So, kaya sinasabi nila na, times 2 or times 3 na namin yung kukolektahin namin. So, basically, parang nagbabayad yung government sa interest ng bayad. Yun nga lang, yung malaki. Okay, mga kababayan. So, posible, kaya nga naging 25,000 ito yung nangyayari, mga kababayan. Pero kung titignan natin, mga kababayan, sobra naman. Times 3 talaga, mga kababayan. Ay, hindi pala times 3. Times 5 pala, mga kababayan. Hindi naman ito, mga kababayan.
Well, maintindihan natin kung times 2 lang, no? Pero, grabe times 5 ito. From 4,300, o let's say sabihin na natin 5,000 mga kababayan. Yung tunay na cost mga kababayan, ano yung naging 25,000? Ito ang grabe, ang tindi ng DPWH mga kababayan. So kung meron nagtatrabaho dito sa DPWH, kung nanonood dito, comment kayo dyan. Sabihin nyo sa amin na itong 25,000 na cost ng ganitong klaseng trabaho, ito na yung pinakamura. Sabihin nyo dito sa comment section na mali yan si Mayor Magalong. Mali yung kanyang information na nakalap. O sabihin nyo dyan. Again, tingnan nyo mga kababayan. Pag-isipan nyo. 1 square meter, 25,000. Again, yung lupa nga. Again, lifetime ownership yung lupa. Lifetime ownership yung lupa. Nasa city na yung 20,000 to 25,000 per square meter. Yung iba, kahit wala sa city, like mga, let's say sabihin natin an hour from the city. Ang oras mo kailangang puntahan galing kang syudad or city. Yet kapag inside subdivision mga kababayan, most likely around nasa ano lang yan, 15,000 per square meter. Pag outside subdivision, most likely nasa ano yan, mga 8,000 mga kababayan per square meter. Kasi mga subdivisions ngayon, meron ng mga amenities, kaya mamahal yung mga appraisal value ng lupa. Again, paano mo explain yan? Itong net, pangpigil ng mga slide or mga bato ng bundok, mas mahal pa doon sa mga lupang binibenta, mga kababayan. Ang hirap intindihin ito. Grabe naman. So, ibig sabihin niya, sa bawat square meter, ang kinikita niya, mga 15,000 pesos. Grabe ko talaga. Mga 20,000. Ilang ano yan? Ilang thousands and thousands of square meters po ang ginawa yan. Nagsipagsakan na nga ho yung ibang rock netting na ginawa ko rin. Pero walang nag-iimbestiga. Nakakalungkot nga ho na walang nag-iimbestiga, walang nag-re-raise ng issue. So, ibig sabihin ko, yung bumagsak, pera ng bayan yun. Oh. Ito, Congress. Nasaan na yung oversight, overseeing powers or oversight powers nyo na sinasabi ninyo na kailangan yung sisiguraduhin na nasa tama yung pag-implementa ng mga projects at ng budget. Ito, sinasabi ni Mayor Magalong. Walang investigasyon. Oh. Kasi nakafocus kayo kay Sara eh. Pati ito, blame nyo na kay Sara para imbestigahan nyo. Blame nyo na ito kay Sara para maimbestigahan nyo na ito para malaman ng mga tao kung ano nangyayari dito sa... Again, ito lang, netting lang to ha. Netting lang po ito mga kababayan. Ako, meron pang iba. Tingnan natin. Pero wala nagsasalita. Nakakalungkot niya. Maliban po dyan sa rock netting na iyan, pinansin din po ni Mayor Magalong ang sobrang overpriced na cat's eye. Yun hubang ibinabaon sa kalsada na mistulang umiilaw sa dilim kapag tinatamaan ng headlights ng mga sasakyan. Nako mga kababayan, overpriced na naman to. DPWH din ito mga kababayan. Cat's eye. Of course, nakikita na appreciate natin yung mga ganyan kasi nga kapag tumatakbo ka dyan sa daan, para kang tumatakbo sa runway ng airport, mga kababayan, ang ganda niyan. And then, para din sa mga taong nagdadrive na medyo may problema, lalo na kapag gabi, lalo na sa mga nasisilawan sa mga salubong na mga ilaw, so parang guide na rin ito na hindi sila maano sa lane nila. And yet, ito sa may overpriced, tingnan natin.
Magkano At ito? maging ang roller barrier na ginawang pamalit sa bakal na harang sa mga kurbada Oh, at naku, meron. matatarik na bahagi po ng mga kalsada. Naku, meron pa. Alam niyo ba yung kahit Opo. magkano isang piraso niya? Magkano? 11,720 Yung cat's eye? pesos yung bawat piraso niya. Magkano? 11,720. 11,007. Detailed unit price analysis. Oo. Yung isang ganyan, mga kababayan, yung isang parang ilaw lang. Ano kayang made? Ano kayang made? 11,000. 11,720. Feeling ko makakabili ka na ng bike niyan eh. Oh, well, hindi nga lang yung high-end, pero kasi bakit sa bike ko kinumpare, mga kababayan? O bakit? Kasi tingnan mo kung anong made yung cat's eye. Hindi ako engineer, mga kababayan, hindi ko alam kung anong made yan. And yet, kung titignan natin, mga kababayan, yung binabaon, ay nakikita ko rin naman dyan sa daan namin dito. Made of parang alloy po yan. O kung hindi ako nagkakamali, comment kayo dyan kung anong alam nyo dyan. I think made of alloy yan, mayroong mga reflector, o may mga ganyan din yan. And yet, pero kung titignan mo, kung isang ganyan, 11,720 yan. No? Kung isang unit din, 11,720. Oh. Tapos, isipin mo, isang bike na, halimbawa, sabihin natin 11,000 yung presyo. I-convert mo yung body niya ng isang ganyan, or ng mga ganyan. Di ba, isipin mo, ang daming mabubuong ganyan. Mga kababayan. Again, yung body pa lang ng bike, ha? Yung sinasabi natin. Again, i-convert mo yan. Di ba, ang daming magagawang ganyan? Hindi pa natin sinama yung ibang parts ng bike, ha? Yung body pa lang. And yet, 11,720. Magkano kaya ang tunay na presyo nito? Ito, pakinggan natin. Nasa detailed unit price analysis po yan. 11,720. Ang isang cat's eye. Opo, isang cat's eye po yan. Natawa talaga si Ted Filon, natawa talaga. Ang isang piraso po niyan, actual cost po yan. Kami po na humingi po ng quotation ho sa legitimate supplier din ho ng DPW. Ang binigay ho sa amin is 1,800. Wow. 1,350 na yung per piece plus 200 na installation plus 246 pesos na tax. That's about 1,800. So, Ayan. Ang mura yan. Sinasabi ko. 1,800 lang pala tunay na presyo niyan. Bakit naging 11,720? Kaya kahit tayo nag-analyze eh. Yung body lang ng bike, ha? Alloy, magkano ba yung body? Kahit body lang ng bike. Merong mga tag 4,000 eh. Well, kung gusto mo yun naman yung mga high-end yung pag-usapan natin. Meron naman yung mga high-end, aabot yung more than 50,000 eh. Sa kahit sabihin na natin yung mga low cost or yung mga low-end, na yung body let's say sabihin natin 5,000 to 10,000, mga kababayan, isang bike. Tapos convert mo yung niya, yung body niya ng ganyan. Iba ang dami magagawa. Kanya 10,000 lang yan. Pero ito, mga kababayan, yun na nga, ito, 1,800 lang kasali na installation. 1,800. Magkano minultiply from 1,800? Di more than 5, di ba? More than 5. Ang laki ng kinita, di ba, mga kababayan? Kahit sabihin na natin ang tagal magbayad ng gobyerno, kaya kailangan mong taasan yung presyo para meron kang buffer doon para sa operations mo. Kasi nga, ang tagal lang magbayad ng gobyerno eh. Ang tagal magbayad, like, again, 60 to 90 days. Iba nga, more than pa, aabot mo ng 120,000. Yan yung mga sinasabi ng mga suppliers at contractors ng gobyerno. Pero kahit na, mga kababayan, yung sobrang laki niyan. Yung sobrang laki. At kung titignan mo rin,
Baka isipin ng supplier at saka contractor, hindi namin kasalanan yan. Ang tagal magbayad ng gobyerno eh. Dapat right after matapos yung project, dapat bayad na. Hindi na kailangan maghintay pa ng 3 months, 2 to 3 months or 2 to 4 months. Kaya pinataasan nila. Pero kahit ganun pa man mga kababayan, kasi kapag bilisan din nila yung pagbabayad ng mga proyekto doon sa mga kontraktor natin, hindi rin tayo makakasiguro kung talagang bababaan nila yung presyo ng mga ganito. Hindi tayo makakasiguro. Kasi ang nangyayari, lalo na doon sa mga retail stores ng mga lalaking negosyante. Halimbawa, may kakilala ako, nagtrabaho ng isang retail store. Siya yung bumibili. Siya yung pumupunta ng China, ng US, ng Hong Kong, bumibili, pumupunta doon sa mga factories, pati Thailand, pumupunta doon sa factories. And dinadala yung items dito at binibenta sa retail store. So, ang ginagawa ng mga kababayan, of course, pinapatungan yan kasi imported. Pero, yun nga, kung may increase sa supply nila or sa supplier nila from China, from US, from Thailand, from Hong Kong, pag may increase, immediately increase din yan pagdating dito. Pero mga kababayan, kapag merong decrease ng presyo, kasi sa mga lugar na ito, sa mga suppliers, up and down yung mga presyo or cost ng mga items. Pero again, pagbili ng retail store galing sa suppliers, pag mababa yung presyo, yung retail price nila mga kababayan, most likely hindi na nila bababaan yan. Kasi nga, in the first place, iisipin nila, nung mataas nga ang presyo nila, nabenta pa rin yung items nila. So, ngayon, kahit nagbaba yung supplier ng presyo, bakit nila bababaan yung presyo na pwede naman pa rin naman palang pabenta sa mataas na presyo? Kaya, hindi nila bababaan. So, tataas yung kita nila. So, yan yung mga ginagawa nila mga kababayan. Well, hindi nga lang natin masabi or na ina-apply nila yan sa mga basic commodities mga kababayan kasi nga kontrolado yung mga presyo ng basic commodities, kontrolado na DTI, kontrolado nila yan. Pero yung iba mga kababayan, halimbawa sa damit, yung sa mga hobbies, yung sa mga, halimbawa sa mga sapatos, most likely pagbababa yung presyo ng suppliers, hindi nila bababaan. Yun nga, hindi natin masasabi na kapag mas mabilis magbayad yung gobyerno, bababa na yung presyo. Diba? So, dapat mga kababayan, may gagawin talaga sila nito. Ito, pupatuloy natin. Bawat piraso, ang markup is 9,900. Paano yung railings sa mga yung barandilya, sa mga kurbada? Tama yung sinabi niya, Sir Ted, kurbada. Bakit to? Pumunta ko kay rito sa Marcos Highway. Pati yung diretsong kalsada, nilagyan mo nila. Hindi mo, babayan, kahit diretso daan, walang kurbada, linalagyan ng ganyan. Bakit ilalagyan lang ganyan? Na straight naman. Grabe. Alam niyo ba kung magkano po yung ang presyo ho niyan? Sa detailed unit price analysis, it's 121,330 pesos. Malululang presyo niyan mga kababayan. 121,330 pesos per meter. Per meter. Tingnan mo yan mga kababayan. Kahit sabihin na natin mahal yung mga items na yan. Pero of course, alam natin, hindi aabot yan ng 121,000
330 per square meter, mga kababayan. Ganyan lang. Oh, per meter yan. What if yung kurbada nasa mga, let's say, sabihin nating yung 10 meters, mababa lang. Sabihin natin mga 100 meters eh. Kasi hindi naman talaga kurbada lang eh. Kasi i-extend pa nila yan. Oh, ang laki na, kababayan. Ang tindi nito talaga. Yung kalain. Ito, isang project pa lang ito ha, mga kababayan. But of course, ngayong 2025, mga kababayan, babaha ng pera. Babaha ng pera sa DPWH. And of course, babaha rin ng pera sa eleksyon, mga kababayan. Kasi, o sino madaming project na in-insert dyan sa DPWH? Di ba yung mga kongresista, mga kababayan? Kasi nga may election kasi. Kailangan ng pera. Mga kababayan, dito na lang po muna tayo. Comment kayo dyan kung anong masasabi nyo dito sa mga kagaguhang ginagawa ng DPWH, mga kababayan. And then, paki-like and share ng video natin. And then, yung pakisuyo ko po na kung sana aabot tayo ng 1,000 subscribers ngayong 2025. So, maraming salamat po sa lahat and magandang araw.